salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, pabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayo. Kailangan po talaga na magkaroon ng mga ganitong mga bagyo, super typhoons, para malaman po natin, at ito marahil ang isang paraan ng Diyos, para dun sa mga manhid at nagbubulag-bulagan, na dahil sa kasamaan, pagpapabaya, paglapastangan at kasakiman ng tao, magiging laganap ang perwisyo, pamiminsala, maging kamatayan sa mga panahon ng mga bagyo o mga natural disasters. Siguro, sabi natin, kung naging maayos lang sana ang pagpaplano sa Pilipinas, kung hindi sana kinalbo ang mga dagat, ang mga bundok, hindi sana magiging ganoon ang epekto sa buhay ng mga Pilipino. At marahil nag-iisip kayo, ayan na naman, magtuturoan na naman tayo. Alam niyo, problema po sa atin kung bakit patuloy na lumalaganap ang kasamaan at ang mga sistemang masasama. Hindi naman po kasi talaga nakukulong. Hindi naman talaga napagbabayad yung tunay na may sala. Naniniwala ba kayo doon? Hindi naman eh. Ang mga nakukulong, ang mga napaparusahan, mga tinatawag nating mga pawns. Sa chest, merong pawn, yung maliliit. Ito yung mga sugo. Ito yung mga pwedeng isakripisyo. Pero yung malalaking tao, sila ay nandun sa likod ng pawns. Nagtatago. Dahil sa kapangyarihan
o kayamanan o impluensya. Yun ang problema po sa atin. Pag merong nakikitang nadiskubre o natuklasang violation ng batas, sigurado ang lulutang dyan yung mga phones, yung mga sugo, mga emissary, mga representative, driver, messenger. Sino makukulong? Di yung mga nandyan lang. At ang mga pasimuno nasa likod, marahil ngumingiti-ngiti pa. At dahil dito, gagawin niya uli iyon. Paulit-ulit na lamang po. Alam niyo, may bad news ako sa mga taong ganito. I have a bad news for you. Those who use people, helpless, people, employees, para pagtakpan kayo. At ito ay magmumula sa Ebanghelyo ngayon. At babasahin ko po sa inyo to, baka sanang maligalig ang inyong kalooban. Ang sabi mismo ng Panginoon ay ito, hindi mawawala kahit kailan ng mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Nakakatakot. Kung makaliligtas man tayo sa mata ng batas, sigurado walang makaliligtas sa mata ng Diyos. Kung makaliligtas tayo sa kaparusahan ng batas ng tao, hindi makaliligtas tayo sa kaparusahan na manggagaling sa Diyos. At ang kaparusahan niya, sabi nga po, nakapangingilabot. Ika nga, ang sabi sa Ebanghelyo, mas maigi pa na talian ka ng gilingang bato sa leeg at itapon sa gitna ng dagat kaysa sa magiging parusa sa mga tao na ginagamit ang iba para pagtakpan ang kanilang pagkakamali at pagkakasala. Maliwanag po. Ngayon, ang akin po sinasabi ay hindi lamang para dun sa mga sinasabing mga politiko kung sino man dyan sa ating lipunan. Ito pong sinasabi ng Ebanghelyo para sa bawat isa sa atin, para sa iyo, maging para sa akin, para sa bawat tao. Dahil minsan, hindi natin akalain, tayo rin ganon. Inililigtas natin ang ating sarili, ang napapahamak iba. Minsan, hindi natin akalain o hindi natin alam, tayo ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. At kaparehong kaparusahan ang igagawa din sa atin. Father, paano mangyayari iyon? Wala naman akong driver na uutusan para dalhin yung pera. Wala naman akong messenger o sekretary na gagamitin ko para pagtakpan ang aking kalakalan. Hayaan nyo na magbigay ako ng halimbawa. Kapag may nangyayaring hindi maganda, kapag ang ginawa natin, tinatawanan pa natin, pinapalakas pa natin ang loob, binibili natin yung kanyang joke, kunyari ay mumurahin ng ganito, lalaitin si ganito, tutuksuhin ito, pinagtatawanan mo pa, hindi ba yon ay isa ring kasalanan? Sigurado bawat sa atin may ganitong karanasan. Merong inaalimura, may ininsulto, may inookray. Yung isa, ngumingiti-ngiti na lang dahil baka mapahiya siya sa mata ng mga tao. At tayo, binibili natin yung joke. Pinagtatawanan din natin. Maliwanag po. Tayo rin, ganun eh. Pangalawa, kapag tayo po ay
nananatiling tahimik. Meron nang nangyayaring hindi maganda, may nakawan na, meron nang nangyayaring pagmamalabis, panloloko, pandaraya, tahimik ka lang. Tahimik ka lang. Ganong kitang-kita mo. Isa rin po iyon. At ito ay pwedeng mangyari sa inyo at pwedeng mangyari sa akin. Kapag halimbawa, tayo pa ang nagiging, ang tawag doon ay instrumento, accessory. Ayan. Alam nating mali, pero nagiging accessory pa tayo. Tayo pa yung tumutulong. Tayo pa yung nagkakanlong sa mali, sa masama. Yun din po. Kasama po doon. At ito ay pwedeng mangyari sa inyo at pwede rin mangyari sa akin. At ang huli, kapag kaya naman nating pigilin pero hindi natin pinigil sa iba't ibang dahilan, kung kaya naman sana nating ipagbawal pero hindi natin ipagbawal, pareho rin po. At yan ay pwedeng mangyari sa inyo at pwedeng mangyari sa akin. Nawa maging gising tayo at mulat sa mga pangyayaring ito. Akala po natin maliligtas tayo sa mata at kaparusahan ng Diyos kapag naligtas tayo sa mata ng batas o ng tao. Hindi po natin pwedeng dinlangin ng Diyos, hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos, at lalo tigit hindi natin pwedeng suhulan ang Diyos. Sapagat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at Diyos ng katarungan. Nawa po, maging mga paraan o daan tayo o kasangkapan ng katotohanan. Kasangkapan o daan ng kabutihan. Amen.